Good morning po sa ating lahat. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. God is good. And all the time, God is good. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoon. So kami pong mga teacher, alam po namin yung water cycle, di ba? Nag-evaporate po yung mga water para pagdating doon sa clouds, pag mabigat na sila, ito po ay automatic babagsak. So yung pagpupuri po sa Panginoon, ganun din. Yung pagpupuri po natin sa Panginoon, mag-evaporate po yan. O pagsama-sama tayo, marami tayo nagpupuri. Siyempre, mabigat doon sa heaven. Ibabagsak po ng Diyos ang blessing. Although, naririnig po natin sa ating lipunan, tataas ang gasolina. So, tataas po ang lahat. So, sabi ko nga po, i-memorize po natin yung the Lord. Psalms 23, the Lord is my shepherd. We will not want. Ang Panginoon ang ating pastol, hindi tayo magkukulang. So tayo pong lahat ay magpuri sa ating Panginoon at pangunahan po tayo ng worship team. Amen. Hallelujah. Amen. So Lord, so Jesus, we come to your presence, O God. We thank you, Father God, for this day, O Lord. Maraming salamat po muli, Panginoon, sa pribilehiyo na kayo ay aming mapuri at mapasalamatan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na iba't iba man po ang nangyayari ngayon sa aming mundo, pero patuloy pa rin po kaming naniniwala at nagtitiwala, Panginoon, na ito ay merong kang layunin, Panginoon, sa buhay ng bawat mga anak mo, O God. Kaya patuloy ka po naming pupurihin sa kabila ng maingay at magulong mundo na ito, Panginoon. Ang puso namin ay tanging sa iyo lamang, O Diyos. Yes, so Lord, Holy Spirit, we welcome you in this place. Hallelujah. Yes, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my
worship you in spirit and in truth. We come to you, Jesus. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. We sing, I worship you in spirit and in truth. We're reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, you Holy Spirit, and sing, we're reaching for your heart. You hold my life. You're here with us, fill this place. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Holy Spirit. Yes, we worship you in spirit and in truth. Hallelujah. O, pinupuri ka namin, Panginoon, sinasamba, tinulwalhati. Ito nila kay buti mo sa buhay ng bawat isa. We are blessed, O God. We are highly favored. Kaya salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay at biyaya at pagpapala na lagi mong pinagkakaloob sa buhay ng bawat isa. At syempre, hindi naman po kami exempted sa mga pagsubok, Panginoon. Salamat sa mga bagay na ito. Lalo mo kaming pinatatatag sa aming buhay, pananampalataya. At alam namin, malalampasan namin ang lahat ng mga pagsubok na ito, O God. Lord, lagi-lagi inaamin namin na hindi kami nakakaabot sa iyong panuntunan. Minsan may mga nasasabi kami, nagagawa na iisip na hindi ka lugod-lugod sa iyong dakilang harapan. Kaya lagi-lagi, Panginoon, na linisin mo kami na iyong dugong banal. Ikaw ay Diyos na mapagpatawad, Diyos na mapagkalinga sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa kapatawaran at sa umagang ito, dalangin namin ang aming pananambahan na ikaw ang manguna sa lahat ng itatayo mo, sa opening prayer, sa mga worship leader, Panginoon, sa mga tutugtog, sa mag-operatory prayer at lalo-lalo na sa iyong mensahero na mag-ahatid na iyong mga buhay at banal na salita. Langisan mo ang labi ng buhay ng bawat isa. Itago mo lamang kami sa iyong krus, Panginoon. At ikaw lamang, Panginoong Jesus, ang maitaas sa umagang ito, Lord God. Lord, salamat sa katagumpayan po ng aming gawain at lalabas kami sa lugaring ito. Bit-bit ang biyaya at pagpapala na nagmumula sa iyo. Maingat namin ibinibigay sa iyo ang lahat ng papurit pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and amen. Let's worship and praise the Lord this morning for He is good and His love endures forever. Kaya ibigay po natin yung pinaka-the best na papuri na para lamang po sa ating Panginoong Diyos. Kaya tayo po'y umindak at tumawid sa Kanya. Hallelujah, Lord. Open our
Father God. Tunay nga, Panginoon, na there is no one like our God dahil Ikaw ay nag-iisa. Ikaw ang Panginoon, na nagmahal sa amin, O Lord. Kaya patuloy po namin inaasam ang iyong presensya, ang iyong pagyakap, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. We come to you, O Lord. We need you in our life, O God. Yes, O Jesus, we pray, Father, that you will be with us, Panginoon. Hallelujah. Yes, O Jesus, we worship you. Holy Spirit, come on. Yes, Jesus. Yes, Lord. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. Yes, oh Lord. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Help me find a way to bring me back to you. You're all we want, Jesus. Our truth we sing. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. I know that you are near. Yes, Jesus, you are here in this place. Hallelujah. So Jesus, draw me close to you. Never let us go. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. You are my desire. No one else will do. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. Yes, Jesus. To
You are here with us, O Lord. Hallelujah. You see our heart, O God. Nakikita mo po ang nilalaman ng aming mga puso, Panginoon. Nakikita mo ang pagnanais nito, Panginoon, na maranasan ang iyong dakila, makapangyarihang presensya, O Lord. Kaya patuloy ka po naming pinupuri at pinapasalamatan, Panginoon. Hindi man po namin kayang ibigay ang lahat, pero ang pusong nagpupuri at nagpapasalamat ay handa po naming ibalik sa inyo, Panginoon. Hallelujah. We continue to praise you and worship you, O Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, O Lord, you are here, O God. Yes, O Jesus. Oh, my words pour short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing this song as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands, praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I'm nothing else fit for a king,
Sapat na po, O Diyos, na kasama po namin kayo. Alam namin nagtatagumpay kami sa mundong ito dahil sinasamahan nyo kami. Tulad po ng panalangin ni Moises, huwag nyo na kami paalisin dito kung hindi mo rin kami sasamahan. Salamat sa presensya nyo na siyang priority ng aming buhay. Sa presensya mo may kapayapaan. Sa presensya mo may kakontentuhan. Sa presensya mo may pasasalamat. Sa presensya mo may kagalingan. Sa presensya mo may tagumpay. Bless nyo kami. Kami lahat ng naririto, maging mga nasa live stream, nasa ibang bansa. Lord, samahan nyo kami muli ngayong umaga. Salamat sa kalaradong instruction nyo sa aming buhay, sa inyong salita na nagpapalakas sa amin. Kami po'y nagpapakumbaba sa grasya lang nyo tabag, kaya kami nabubuhay sa mundong ito. Salamat sa dinadagdag nyong buhay sa amin. Ang nalalabing buhay namin ay pararangalan namin kayo. Paglilingkuran po namin kayo. We are blessed. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Amen. Sabihin niyo po sa inyong katabi, kasama natin ang Diyos. So, yan po ang topic natin ngayong umaga. Sabi diyan ay, God is with us. Amen? Hindi nyo ba napansin? Kahit sabi ng iba ay walang aani sa panahong ito dahil walang tubig, pero umani ang mga magsasaka. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. May mga teacher dito na na-promote. Dahil kasama natin ang Diyos. Maraming may sakit, pinagaling. Bakit? Ang Diyos ay kasama natin. Kahit may gera sa mga karatig bansa, mataas ang gusalina, pero ang mga may relasyon sa Diyos ay hindi pababayaan ng Diyos. Kasama natin siya. Amen? So, glory to God. At salamat po sa inyong patuloy na pag-share. Actually, maraming gamit tayo dito sa church. Ay bunga po yan ng pag-share nyo. May mga nagpadala po sa atin na naibili po natin ng gamit para sa church. Kaya hindi lang tayo ang napapagpala, maging yung mga nasa ibang bansa, saka po yung mga followers natin at viewers. God is with us. Sabi po rito sa Awit, chapter 16, verse 7 to 8. Actually, sulat po ito ni David. Sabi po dito, pinupuri ko si Yahweh na sa akin pumapatnubay. At sa gabi, sa budhi ko, siya ang gumagabay. Alam kong kasama siya. Yun ang keyword, no? Alam kong kasama ko siya sa tuwina. Hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. Kilalang kilala ni David yung Diyos eh. Kaya si David merong anointing of presence lover. So, napakahalaga na sa buhay natin, lagi nating hinahanap ang presensya ng Diyos. Hindi po kayang bayaran ng salapi yan. Hindi yan na ibibigay ng mundo. Hindi yan na ibibigay ng posisyon o anumang bagay sa mundong ito. Yan ay nandun sa intimacy natin sa Diyos. Ang ganda po ng inawit natin kanina, yung draw me close. Tayo po ay magiging close sa Diyos. Palakpakan natin ang music ministry. So, kung ang isda po, pag inalis nyo sa tubig o sa aquarium, sigurado patay yan. Amen?
Ganon din po tayo. Pag tayo po'y nawalay sa presensya ng Diyos, sigurado, spiritual death tayo. Amen? Hello? So, sabi rito, what are the benefits when God is with us? Ano po ba ang benepisyo nito sa mga buhay natin kapag kasama natin ang Diyos? Number 1, we make difference. Gagawin tayong kakaiba. Sabihin mo sa iyong katabi, gagawin tayong kakaiba. Sabi po ni Moises, ito po'y panalangin ni Moises sa Exodus chapter 33 verse 14 to 16, sabi niya, sabi po dito ng Panginoon, sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Sagot ni Yahweh. Sinabi ni Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisin dito. Verse 16, sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay iyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami naiiba sa lahat ng mga bansa. Amen? So, yun po yung panalangin ni Moises. Lord, kung hindi mo rin kami sasamahan, huwag mo na kaming paalisin dito. Di ba alam naman natin ang story nito eh. Mahigit po na 400 taon, 430 na naalipin po ang mga Israelita doon po sa Egypt, sa Ehipto. At through Moises, pinalaya po sila. Amen? At sa tuwing lalakad si Moises, kasama yung mga Israelita, humihingi siya ng gabay ng Diyos. Hello? So, how can we make difference? Yan. Una po ay, He will protect us. Iingatan tayo ng Diyos. Kahit may gera, kahit mataas ang gasolina, o kahit ano nangyayari sa mundong ito. Kasi, siyempre, ang mga Israelita ay alipin. Pag sinabing Israelita, ang tawag din sa atin ay spiritual Israelites. Ano ho? Tayo dati po ay alipin din ng mga bisyo, na buhay na makamundo, pero pinalaya tayo at nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. Ngayon, kaya po inilabas po ang mga Israelita sa Egypt, dadalhin sila ng Diyos sa Promised Land. May pangako. Pero hindi ganun kadali. Amen? Actually, ang tagpupong ito, ayaw pumayag po ng Paraon na umalis ang Israelita. Pero, di ba, 10 mga himala ang ginawa doon ni Moises. Hanggang doon po sa Sukdulan ay ayaw pa rin ng Paraon. So, ang sabi po ng Diyos kay Moises, sabihin mo sa Paraon na mamamatay yung kanilang mga panganay na lalaki. Pati panganay na lalaki ng hayop. Pag hindi kayo pinayagan. Grabe yung salita ngayon. Pero kayo, yung mga Israelita, yung mga tahanan ninyo, pahira ng dugo ng hayop. Na yan ay palatandaan, pag dumaan yung angel of death, walang maanong Israelita. Alam niyo po, nangyari yun. Lahat ng mga anak na panganay na lalaki ng taga-Egypt, namatay lahat. So, iyakan sila. Pero yung anak ng Diyos, ang mga Israelita, walang naano sa kanila. Ano ho? So, siyempre, sa panahon natin ngayon, hindi na po dugo ng hayop. Kasi noong araw, nag-o-offer para maabot ang Diyos. Ngayon, mismong dugo na po ng Panginoon Hesus ang nakatakip sa atin. Kaya pag tayo nagpe-pray, di ba, kada umaga, Lord, balutin niyo po ng dugo ng Hesus ang aking pamilya.
balutin ng dugo ni Jesus itong aming barangay, ang aming bayan, ang aming bansa. At hindi namin pinapahintulutan ang mga aksidente, trahedya, sa pangalan ni Jesus. Di ba? Powerful po kasi yung blood of Jesus eh. At sabi nga po dun sa Pahayag, chapter 12, verse 11, nagtatagumpay tayo dahil sa dugo ng kordero. Amen? Powerful po yan, dugo ni Jesus. Amen? So ngayon, kaya nga una, bakit tayo naging kakaiba? Kasi may nag-iingat sa atin. Amen? Ang Diyos. At diba doon sa pagbinasa nyo po yung Exodus chapter 14, verse 21 to 22, diba, pinayagan na ng paraon ang mga Israelita na lumabas. Pero nagbago na naman ang isip, hinabol sila. Ngayon, para bang sumagad na yung paglalakbay ni na Moises, dagat na. Amen? So, paano sila tatawi doon sa dagat? Amen? Pero, di ba, ang armas laan ni Moises yung tungkod niya. Pero sabi ng Diyos, itapat mo yung tungkod mo doon sa dagat. Pagtapat ganyan ni Moises ng tungkod, nahati yung dagat, may lupa. So, doon dumaan po yung mga Israelita. Pero nandyan yung mahabol, may bakbakan pa eh. At nung sila po yung makalampas doon sa dagat, dumating ngayon ng mga Egyptian. Pagkalampas nila doon, sabi naman ng Diyos kay Moises, itapat mo uli yung tungkod mo sa dagat. Habang nandun po yung mga sundalo ng Egyptian, ay biglang bumusuloy yung tubig, nalunod po silang lahat. Amen? So, kamay ng Diyos yun. Sabihin mo sa katabi, kamay ng Diyos yun. So, ganun tayo po, pinoprotektahan ng Diyos. Ano ho? Tayo po mga anak niya. Kasi yung mga nangyayari ngayon, yung mga gera, nasa Bible po yan eh. Ay yung pagtaas ng gasolina, nasa Bible po yan. Diba sabi nga ay, nandoon na manlalamig ang pag-ibig na marami. Diba? Talagang may kapighatian sa mundong ito. May lindol pa. Amen. Hindi po kami sabi, ang Bible. Pag sabi po doon sa Mateo chapter 24. Pero tayo po mga anak ng Diyos, may kapayapaan. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, may kapayapaan. Dahil kasama natin ang Diyos. Pangalawa po, bakit tayo ginawang kakaiba ng Diyos? He will provide our needs. Dinadagdag ng Diyos. Kahit sa salita ng tao, negatibo, pero iba kasi ang pamamaraan ng Diyos eh. Amen? Minsan supernatural. Hello? Ito po, pag binasa niyo po yung Exodus 16, 13 to 14, dahil nasa disyerto sila, nagrereklamo na po yung mga Israelita. Sabi nila kay Moises, dinala mo ba kami dito para gutumin? Buti pa doon sa Ehipto. May karne. So, grabe. Pero si Moises, laging, mapakumbaba si Moises, laging nakikiusap sa Diyos. Pag binasa niyo po yan, umulan po ng pugo. Nakakita na po ba kayo ng pugo? Yung apo ni Ate Marlene, may alagang pugo, nakikita ko doon. So, ganun po yung pugo. Supernatural yon. Kaya tayo po naniniwala sa church na ito, may supernatural. Amen? Naniniwala tayo sa mga doktor, gamot, pero limitado yon. Pero pagka ang Diyos, may supernatural siya. Hindi lamang po yung pugo ang galing sa langit, pati po yung pinipig, yung sabi po ni Pastor Esa nung Sunday, pinipig, mana sa ibang salita, kasama po yun. So, hindi po sila nagutom. Sabi mo sa katabi, hindi ka papabayaan ng Diyos. Totoo po yan eh. Totoo po yung ang mga Israelita po ay nandoon na hindi pinabayaan ng Diyos eh. Nagpandemya tayo dito, no? Pinabayaan ba tayo ng Diyos? Hindi naman eh. Amen? Kung tumaas man ang gasolina, may itatapat dyan ang Diyos. Yung iba, hindi man kumita sa pakwan at sa halaman, kumita naman sa palay. Bakit? Ang sabi po sa Isaiah
55, verse 8 to 9, ang pag-iisip ng Diyos, hindi pag-iisip natin. Ang pamamaraan ng Diyos, hindi natin pamamaraan. Maraming paraan ang Diyos. Amen? Pangatlo po, bakit tayo ginawang kakaiba ng Diyos? He will fulfill His promises. Actually, bagaman hindi si Moises ay sa sobrang edad niya na, yung disciple na lang niya ang nakarating sa promised land, si Joshua. Pero yun ang nagpatuloy. Natupad yung pangako ng Diyos sa mga Israelita. Kasi yung promised land ay lupang masagana yan eh. Amen? Kaya kahit nasa lupa ka, pwede kang pasaganain ng Diyos. Amen? Bakit anak tayo ng Diyos? Hello? At nangyari po yun sa mga Israelite. Doon po sa sumunod. Hindi, siyempre may mga sumuway din eh. Amen? May mga hindi rin sumunod sa Diyos na Israelita. Napahamak sila. Pero yung sumunod, nakarating po sa promised land through Joshua. Kaya yun po yung una. Ano po yung una? We make difference. Kilala na po natin ang Diyos sa karanasan. Pag ang isang tao kilala niya na ang Diyos sa karanasan, ay hindi mo mapipigil yan. Hindi mo mapapahinto yan sa kanyang mga desisyon. Amen? Kilala niya ang Diyos sa karanasan eh. Kahit negative yung sabihin ng iba. Pero siya, kilala niya eh. Bakit? Naranasan niya mismo eh. Hello? Kung paano gumalaw ang Diyos. Ganon din po yung mga masunurin sa kalooban ng Diyos. Pangalawa po, ibang karakter naman to. Ano? Kasi ito naman konektado eh, no, di ba? Mula sa kay Abraham, kay Moises, ito naman nasa aklat na ng hukom to, kay Gideon naman. Kapag ka po tayo ay sinasamahan ng Diyos, from warrior, ang benepisyo niyan, from warrior to warrior. Ano ba yan sa Tagalog? Mula sa pag-aalala, mula sa pangamba, tungo sa pagiging mandirigma. Nasa Bible ba yan? Basahin natin. Istorya po ito ni Gideon. Sabi po doon sa Hukom 6:12, nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumasa iyo si Yahweh, magiting na lalaki. Alam niyo po, pagka binasa niyo po ang konteksto po nito, ang Israelita po ay 7 taon na nasako po ng Midianita. Kasi may pangako nga sa kanila ang Diyos eh. Kaya sila inilabas sa Egypt eh. Kaya lamang, dumarating yung panahon na kapag sumuway ang Israelita sa Diyos, natatalo sila ng kaaway. Amen? Doon nagkakaroon ng access yung kaaway para magapi sila. Ang tagpong ito kasi, sumamba sila sa Diyos-Diyosan eh, sa Diyos ng Amoreo. Ay kabilin-bilinan ng Diyos. Pag nandun na kayo, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa dadatan nyo doon. Madali makalimot. So, nasasakop sila ng kaaway. Alam niyo po, ganun din sa ating buhay. Kapag tayo naman kapag tayo po'y umalis sa presensya ng Diyos, pag humiwalay tayo sa purpose ng Diyos, sigurado, may consequence. Amen? Pero, kung tayo sumusunod, nandyan yung protection. Kaya kung gusto nating huwag mawala ang protection, kung gusto nating ang protection ng Diyos ay nasa sa atin, simple lang. Sundin natin ang kanyang utos. Kahit medyo mabigat, minsan mahirap, minsan may sakripisyo, minsan may disiplina. Kasi yun ang prinsipyo po ng Diyos eh. Kaya nga, pananampalataya plus pagsunod equals pagpapala. Amen? So, ito pong panahong ito, bago na-encounter ni Gideon ang Diyos, sabi dito, how can we be warrior when we are worried? Ano? Yung mga Israelita po noon kasi,
Grabe, nagtatanim sila. Naghahasik sila, hindi sila umaani. Ang umaani ay yung kaaway nila. Tapos sila pa ang takot, nagtatago sila sa mga kuweba. At kasama doon si Gideon na ang hirap po nung ikaw ang nagtatanim tapos iba umaani. Tanungin ko po kayo, papayag ba kayo? Hindi kayo papayag. Pero sina Gideon, ng mga Israelita noon, nagtatanim sila, ang umaani, Midianita. Kalaban nila. Wala naman sila magawa. Eh dahil ang sabi po ng Biblia, sindami ng buhangin sa dagat. At yung nakatala sa Bible, 135,000 po sila. Yung mga Midianitang sundalo. So, nilalapastangan po sila. Pero alam niyo po, ito yung unang ginawa. Para pala samahan tayo ng Diyos. Mula sa pag-aalala, tungo sa pagiging mandirigma, 3 D ito. Number 1 D, down before God. Kailangan po na magpakumbaba at manalangin. Siyempre, tayo nagkamali eh. Wala namang gagawin kundi umamin, humingi ng tawad sa Diyos, magtapat. Alam nyo, dito kumilos ang Diyos eh. Basahin natin yung Hukom 6, chapter 6, verse 6 to 8. Sabi po rito, Hukom, chapter 6, 6 to 8. Walang magawa ang mga Israelita, kaya humingi sila ng tulong kay Yahweh. Wala ng pag-asa. Ito naman sa verse 7, nang marinig ni Yahweh ang pagdaing ng mga Israelita dahil sa pagpapahirap ng mga Midianita, sila'y pinadalhan niya ng propeta at ipinasabi ang ganito, inilabas ko kayo sa Ehipto. So may propeta nagsabi, kaya kayo nagkaganyan kasi sinuway nyo yung utos ng Diyos eh. Sumamba kayo sa Diyos ng Amoreo eh. Sa mundong ito, maraming Diyos. Pag sinabing Diyos-Diyosan, hindi lang naman po yung inanyuan. Pwedeng ang Diyos mo, posisyon, pwedeng ang Diyos mo ay sarili mo, pwedeng ang Diyos mo, asawa mo, pwedeng ang Diyos mo ay pera, pwedeng ang Diyos mo ay anumang bagay sa mundong ito na higit sa Diyos. Diyos-Diyosan po yan. Hello? So, ganun pa man, narinig ng Diyos yung daing po nila. Kaya, diyan po nagkaroon ng encounter, nagkaroon ng divine visitation. Ano, di ba? Pangalawa po divine visitation. Ito na po yung binasa natin sa Hukom 6:12. Di ba, ang sabi diyan ay, kay Gideon ay, sumasayo ako. Amen? Magiting na lalaki. Sa ibang salin ay mandirigma ng Diyos. Kaya nga, mula sa pagkatakot, mula sa pag-aalala, tungo sa pagiging mandirigma. Kaya po pagka, di ba, naalala nyo nung wala pa tayong relasyon sa Diyos, di ba, wala tayong kapayapaan, walang direksyon ng buhay natin. Pero nung isinuko natin ang buhay natin sa Diyos, tayo nagpakumbaba, inamin natin na wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Kanya. Inamin natin ating pagkakamali. Di ba nandun na biglang kumilos ang Diyos? Nagkaroon tayo ng encounter. Ang tawag doon encounter. Na minahal natin yung presence ni Lord. Kaya nga tayo pumupunta rito eh. Bakit ba tayo pumupunta rito? Siyempre, bawat isa sa atin ay may mga pasanin, dalahin. Pero pag nandun ang presensya ng Diyos, nawawala yung bigat sa puso natin. Nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Dahil naibibigay natin sa Diyos. Yung mga may sakit, gumagaling. Amen? Ang tawag doon, divine visitation. So, yun po nangyari sa kanila. At nagkaroon ng pag-asa ang Israel. Through Gideon. Yung pangatlong na-develop our faith. Na-develop po yung pananampalataya ni Gideon. Kaya pag binasa niyo po yung Hukom 6:34, lumukob kay Gideon ang Espiritu ni Yahweh. Hinipan niya ang trumpeta bilang hudyat na sumunod sa kanya ang mga
kalalakihan ng angka ni Abiezer. So grabe po ito, biglang tumapang sa pagiging duwag ni Gideon, na-empowered siya kasi lumukob yung Holy Spirit eh. Di ba yung inawit natin kanina sa open song? Kailangan natin ng banal na Espiritu. Kung si David, napatumba niya si Goliath kasi nilukuban din siya ng banal na Espiritu eh. Amen? Naitaob niya si Goliath. Ganon din si Gideon. Ito po si Gideon, nilukuban din ng banal na Espiritu. Kaya sa panahon natin ito, we need the anointing of the Holy Spirit. Wala tayong magagawa eh. Not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Mapapagod tayo. Alam niyo po ba, kaya tayo napapagod? Pagkalakas natin, mapapagod tayo, manghihina tayo eh. Pero pag nandiyan yung Holy Spirit, kahit minsan pagod tayo sa trabaho, sa eskwelahan, saan man tayo galing, may panibagong lakas. Bakit? Kasama natin ang Diyos eh. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, actually, nung matipo ni Gideon, yung mga sundalo ng Israel, 32,000. Ay ngayon ang kalaban nila, 135,000. Hello? Pero ang Diyos marunong eh. Sabi ng Diyos, baka marami Gideon yung kasama mo. Baka pag nanalo kayo, sabihin nyo, magaling kayo, marami kayo, malakas kayo. So, sabi ng Diyos kay Gideon, sabihin mo dyan sa 32,000, yung mga natatakot, umuwi na. Ang umuwi po ay 22,000. Grabe. 10,000 na lang. Pero sabi po ng Diyos kay Gideon, marami pa rin yan. Baka magmalaki pa kayo pagka nanalo kayo. Nadadamihan pa ang Diyos eh. Kasi nga iba yung pamamaraan ng Diyos eh. Ganito na lang, Gideon. Dalhin mo sila sa batis. Sasabihin ko sa iyo kung sino ang kasama mo. Yung iinom na parang aso na nakaluhod, ibukod mo yan. Ibukod mo din yung sasalok ng palad na palad lang ang isasalok. Amen? Grabe po, yung uminom po na parang aso, 9,700. Siyempre, siguro, naghahanap sila ng comfort, naghahanap sila ng aliw. Di ba ganun ang tao? Naghahanap ang tao lagi ng magandang pakiramdam, maayos. Ngayon, doon, may tinitingnan ng Diyos doon. Alam niyo po ba ang mensahe doon? Tinitingnan ng Diyos kung sino dito yung mga handa, kung sino dito yung mga ready. Siyempre, yung uminom, kaya ang ilustrasyon niya, yung uminom na parang aso na nakalublob, bukod mo yan. Siguro, hindi na nila nakita ng Diyos na hindi ready ito kasi sub-sub sila sa uhaw Wala na silang pakaalam. Kung may sniper doon sa mga palibot ng bundok na yun, may sniper, di babakbakan sila doon. Pak, 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 pak. Yari sila doon. Hello? Amen? Pero yung 300 na sumalok, ganyan lang yun. Kulang lang basahin yung labi. Pero yung mata, umiikot. Umiikot, palinga-linga sa palibot. Nakamedya lang. Tinitingnan nila kung may mga kalaban. Abay, sabi ng Diyos, yung 300 yan ang isama mo. Disiplinado yan. Nakapokus yan. Handa yan. So, 300 lang ang isasama. Grabe. 300 laban sa 135,000. Kinumpute namin ni Ma'am yan. Bawat isa, 450. Ang katapat ng isa, 450. Nung panahon ngayon, ang digmaan kasi, wala pa naman ng mga high power na mga automatic carbine, mga AK-47. Noon po, mga tabak, sibat. Siyempre, kung tabak yun, halimbawa, 450 yun. Siguro, nakalimampu kang tapyas may 400 pa. Pero, makikita mo doon, kamay ng Diyos. Hindi lakas natin. Amen?
Saka grabe, ano ba yung 300 ngayon? Ano ba armas nila? Sabi ng Diyos, bigyan mo sila ng trompeta. Grabe, turutot. Ang kalaban mo may tabak at saka may sibat, may pana. So, turutot, trompeta. Kung sa paningin ng tao, ano magagawa noon? Bigyan mo sila ng banga na may sulo. Ano magagawa ng banga? Na ibabato mo. Hello? Pero ito ang instruction, maliwanag, clear yung instruction kay Gideon. Sabihin mo sa kanila, pangunahan mo sila. Yung grupo mo, tig-100. Sabi ni Gideon, pag nakita nyo na hinipang ko yung trumpeta, hipan din nyo ang mga trumpeta nyo. Amen? At sabay tayong sumigaw sa Diyos, para sa Diyos at kay Gideon. Di ba? Ngayon po, kasi nga pamamaraan ng Diyos, ang mga Midianita ay nangalito. Kasi madilim eh. Yung mga, hindi na nila nakikita yung kalaban nila, akala nila, kalabang, mga kasama pala nila. Sila po yung nagpatayan. Dahil doon sa tunog ng trompeta. Amen? So kaya nga po, iba po ang pamamaraan ng Diyos. So ngayon, siyempre ito, literal eh. Sa spiritual, pag i-deliver nyo ito, ang isa sa atin, kaya nating pagwagahan yung 450 kaluluwa. Lalo na, bata-bata ka pa. Taas dito ang kamay ng mga kabataan. Baka hindi lang po 450 ang maakay nyo sa Panginoon. Hello? Kung ngayon pa lang ay magsisimula na tayo mag-share, mag-invite. Hello? Marami po tayong madadala kay Kristo. At saka nakakatuwa po, kapag nakapag-akay ka kay Kristo, talaga nandun, dahil magiging anak ng Diyos, yung tao, di ba, masaya. Masaya tayong lahat. Parang yung baby ni Ate Jennifer. Oh, di ba, masaya yung pamilya pag kami baby. Kaya pag kami bagong kaluluwa, masaya. Amen? Pag narinig niyo po yung patotoo ni Kuya Ray, sa cell group po ng mga kalalakihan dito, sabi niya, dati daw yung 2 alaga niyang baboy, nanganganak lang ng 6 at 7. Pero mula nung siya ay sumamba sa Diyos at nakipagrelasyon kay Kristo, alam niyo po ba, nanganak ang baboy niya, ang anak nung 21. Amen? Ayan, si Kuya Ray. Amen? Akala daw niya yung tapos na kasi sanay siya na umaanak lang ng 6, 7 eh. Yung pala daw kabilang tiyan ng baboy, nandun daw pala marami. Hindi, totoo po kasi na kapag nasa Diyos ka, ay nandoon po na may provision. Lahat naman tayo, lahat tayo po pinagpala. Wala pong hindi pinagpala dito. Ang bawat pamilya pinagpala, ang church pinagpala. Kasi nga, kasama po natin ang Diyos. Panghuli na tayo. Amen? Ano ba yung benepisyo kapag kasama natin ang Diyos? Una, we make difference. Pangalawa, from warrior to warrior. Pangatlo, panghuli, impartation of the DNA of Jesus. Kaya kapag kakasama tayo ng Diyos, kasi ang Diyos ang ating sinasamba, yung ugali nung ating sinasamba, na-impart sa atin. Di ba? Kaya nga sabi po sa mundo, sabihin mo sa akin kung sino ang kasama mo, sasabihin ko kung sino ka. Amen? Pagka ang kasama mo, mamamatay tao, baka isang araw, mamamatay tao ka na rin. Amen? Pag ang kasama mo, magnanakaw, baka isang araw, magnanakaw ka na rin. Amen? Pag ang kasama mo ay maninira, baka isang araw, maninira ka na rin. At yan naman ang gawain ni Satanas, sabi sa John 10:10.
Pero pag yung DNA ni Jesus, ano ba ang DNA ni Jesus? Sabi po rito sa Mateo 28 verse 20. Sabi po rito sa Mateo 28 verse 20. Si Jesus ang nagsasalita nito, kausap niya mga alagad. Yung mga dinidisciple niya, mga tinuturuan niya. Sabi niya po dito, Mateo 28 verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo. Amen? Hanggang sa katapusan ng panahon. Grabe. Hanggang katapusan pala ng panahon, kasama natin ang Panginoon Jesus. So mag-i-impart yung araw-araw, kinakausap natin sa panalangin. Kung ano ugali ni Jesus, ay magiging ganun tayo. Amen? Kung dati na wala kang pakialam sa ibang tao, ngayon may malasakit ka na. Amen? Hello? Ano ba ang anointing ni Jesus? Ano ba ang DNA ni Jesus? Number 1, anointing of evangelism. Talagang, nung nasa lupa si Jesus, naglilibot siya bayan-bayan. Sinishare niya yung paghahari ng Diyos. Yung mga may sakit, pinapagaling niya. Amen? Hello? Kagabi, pumunta ako kay na Kuya Boy, nilalagnat si Ate Luz. Dahil napagod. So, pinag-pray natin. Si Lord naman ang nagpapagaling eh. Hello? Nandiyan ba si Tatan Teo? Ang Diyos po sumasagot sa ating panalangin. At mahalaga po ay yung DNA ni Jesus, yung ginagawa niya. Kasi ang puso talaga ni Jesus, kaluluwa. Kaya, change atmosphere. No, tapos na tayo dun sa mga nakaraang panahon. Change old culture. Ang momentum po ngayon ng simbahan, winning soul. Kasi marami mapapahamak. Eh, nangyayari na nga yung mga signs mga gerang yan. Nakalagay po sa Mateo 24. Kaya nga utos ng Diyos, i-share natin ang kanyang salita. Kahit paulit-ulit nyo po ito narinig sa akin. Yan po ang puso ng Diyos. Pedro, kung mahal mo ako, pakanin mo aking tupa. Alagaan mo aking tupa. Pangalawa po, anointing of discipler. Magturo tayo. Kahit ba isa yan, 2, 3, pamilya mo, kaibigan mo, alagaan natin yung kaluluwa. Mahalaga po yan. Amen? Kaya nga yung mga bago nating kapatid, gusto nating ma-cell group sila. May magbibisita po dyan. Mag-cell group po tayo kasi po, mahalaga yung kaligtasan ng kaluluwa. Pangatlo po, hindi tayo hihinto ng pananalangin. Si Jesus Christ po, bago siya humarap sa mundo, Mark 1:35, nananalangin na siya. Madaling araw pa, bumabangon na siya. Kaya pa, naging matagumpay ang buhay niya sa edad na 33. Naging prayerful siya nung siya'y nasa lupa. Kaya nga lagi niya sabi kina Pedro, Juan, Santiago, yung dinidisciple niya, hindi ba kayo makapanalangin kahit siyang oras man lang? Manalangin kayo upang huwag kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. Hello? Alam niyo po, pag nananalangin tayo, nagkakapokus tayo. Hello? Hintayin niyo po si Capri, alam niya ang galaw ng Diyos. Kilala na niya ang Diyos sa karanasan eh. Kahit walang, sabi ng iba, walang tubig, maglalagay ako. Umani po sila. Bawat isa sa atin, pinagpala, yung mga naglagay. Amen? Pero may pakikipaglaban yan. Amen? Tanungin niyo ako bakit. Maraming Elias dito sa church na ito. Sa ating barangay, maraming Elias. Sino ba si Elias? Pag binasa niyo po ang Santiago chapter 5, si Elias ay kagaya din ng pangkaraniwang tao. Pero siya po ay
sumusunod sa kalooban ng Diyos, pag walang ulan, pag nag-pray siya, umuulan. Amen? Hello? Tayo po lahat, Ilyas. Sabi mo sa katabi, Ilyas ka. Dinirinig po yung panalangin natin. Kaya kahit yung mga mahal sa buhay, nasa malayong lugar, ligtas sila. Bakit? Nagpipray tayo eh. Si Ate Eva nga, yung mga bago nating kapatid dito, narito yata yung mga anak niya, yung in-invite ni Ate Marlene. Dito sila nakakilala, tapos sila po ay tinawagan ng amo niya. Galing abroad na rin siya, tinawagan siya para maging mahusay sa magluto. Ngayon, nung pagdating niya sa airport ng Dubai, nagkagera. Papunta siya sa Oman. Pero positibo yung sinasabi niya na maganda raw ang tayo nila sa airport dahil meron daw shelter doon. Pagka nahugong, bumababa sila doon. Pero naghihintay lang silang matapos at diretso na siya ng Oman. Pero may kapayapaan siya. Bakit? Saan man tayo pumunta, pagkasama natin ng Diyos, protektado niya tayo. At may purpose minsan. Siyempre, minsan, ipapahintulot ng Diyos sa atin yung mga pagsubok para maikwento tayo. Hello? Yung mga naranasan yung pagsubok, ikukwento nyo yan. Yung mga karamdaman natin naranasan, ikukwento natin yan na ang Diyos ay nagpapagaling. Kasi kung hindi naman natin maranasan pa, paano mahahayag ang kapangyarihan ng Diyos? Siyempre, may season of testing. Pagkatapos naman ng testing, blessing na yun. Kaya kapag may kwento ka, epektibo yung evangelism. Kaya ang DNA ni Jesus yan eh. Yung anointing ng church na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, yung DNA nito, anointing of evangelism, anointing of discipler, anointing of intercession. Hello? At yan po ay ginagawa din ng mga nakakilala noon. Nung panahon po ni na Pedro, nung wala na si Jesus, ang sabi ni Jesus, huwag kayong mag-alala at isusugo ko ang banal na Espiritu. So, naging matindi po yung pangaral ng mga alagad noon. Ito yung ginagawa nila noon eh. Matapos na maligtas yung mga naibanghelyo nila. Sabi po rito sa Gawa 2:42, na natili sila sa itinuro ng mga apostol, sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpira-piraso ng tinapay at pananalangin. Amen? So, nag-aaral sila. Yung tatlong ginagawa po ng mananampalataya matapos maligtas, anak, nandyan yan. Nag-aaral, 3 N, nag-aaral. Kagaya nito. Kagaya ng mga cell group natin, kagaya ng ating mentoring. Nag-aaral. Nagtitipon-tipon. Amen? Nananalangin. Para lumakas. Hello? Ayun ang nakalagay po sa Gawa 2:42 eh. Yun ang ginagawa nila eh. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol. Amen? Nagtitipon-tipon sila. At nananalangin. Dahil kasama natin ang Diyos. Amen? So, palakpakan natin ang Panginoon. So, ito po yung tatlo natin na pag-aralan. What are the benefits when God is with us? Number 1, we make difference. Gagawin niya tayong kakaiba. Number 2, from warrior to warrior. Yung mga takot na yan, papawiin ng Diyos yan. Pag-aalala. Amen? Tungo sa pagiging mandirigma. Alam niyo po, may mga nakatago sa ating potential. Ilalabas po ng Diyos yan. Si Gideon, feeling niya, sabi po ni Gideon, Lord, hindi siya makapaniwala na siya ay sinasamahan ng Diyos, siya ay tinawag ng Diyos. Sabi niya, bakit akong gagamitin mo? Ang family ko, ang pinakamahina sa lipi ng Manases.
At ang pamilya ko ang pinakamahirap. Si Gideon yun. Maliit ang tingin sa sarili. Pero ang sabi sa kanya ng Diyos, ako'y sumasa iyo. Magiting na lalaki. Kaya yung katabi mo, hindi basta-basta yan. Kaya lamang nagkaganon si Gideon kasi oppressed siya eh. Takot siya eh. May oppression sa kaisipan nila eh. Natakot sila doon sa mga kalaban nila. Pero nung madalaw, nung nagkaroon ng divine visitation, nung nagkaroon ng encounter, tumapang siya. Kaya pala nila, kahit 300 laan sila. May ibubuga pala sila. Kaya ang bawat isa sa atin, kailangan lang natin ng yung pananampalataya, kagaya po ni Gideon. At ngayon mananalangin tayo, magkaroon ng divine visitation sa atin. At habang tayo nananalangin, nagkakaroon naman ng impartation. Yung impartation ng DNA ni Jesus. Yung habag ni Jesus sa mga tao, ipapasa po niya sa atin. Tayo po'y tumayo. Lord, thank you po dahil meron po kaming spiritual family. Hindi po kami kawawa, kami po'y kahanga-hanga dahil may relasyon po kami sa inyo. O Diyos, hindi po kami kawawa dahil alam namin ang purpose niyo sa aming buhay. Hindi po kami kawawa dahil meron kaming spiritual family. Hindi po kami kawawa dahil alam namin ang inyong salita. At hindi po kami kawawa sapagkat patuloy nyo kami dinidevelop, tinuturuan. Yung atmosphere of faith ay nasa sa amin. Lumalakas kami. Pag nananalangin kami, gumagaling kami. Sumisigla kami, O Diyos. Higit sa aking kailangan. Salamat, may Diyos kaming nalalapitan. Higit sa aking karanasan. Huwag mo na kaming paalsin dito, O Diyos, kung hindi mo rin kami sasamahan. Higit sa aking isipin Ay kaya mo gawin. Higit sa aking Kalakasan. Ni minsan ay hindi Nagkulang. higit sa aking isipin ay kaya mo gawin. Bawat araw ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Bawat Araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Kasama natin ang Diyos. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na kapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Yung prayer mo, sinasagot ng Diyos ngayong umaga. Kasama natin ang Diyos. Kung yung panalangin mo, yung may sakit ang iyong pamilya, gumagaling yan. Lumalakas sila. Langan sa aking karanasan. Naririnig ng Diyos yung daing natin. Ang mga Israelita, nung dumaing, nanaog yung anghel ng Diyos. Binisita si Gideon. Higit sa aking
panalangin mo para sa mahal mo sa buhay sa ibang bansa, dinirinig ng Diyos yan. May protection sa kanila. Higit sa akin. Yung panalangin mo sa mga anak mo, dinirinig ng Diyos yan. Tinitignan ka ng Diyos. Kagaya ni Moises. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo. Di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap. Naririto po ang Diyos. Sinasamahan tayo ng Diyos. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Imposible sa'yo. Atmosphere of faith dumadaloy sa ating buhay. Sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Lahat Ay posible sa'yo. Nakikinig ang langit sa ating kalagitnaan. ay posible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Lahat ay posible sa'yo. Walang Mahirap sa'yo. Nakikita ng Diyos yung pagpapakumbaba mo, ang pagsuko mo sa Diyos. Lahat ang nawala sa iyo, ibabalik ng Diyos yan. Lakas man yan, ibabalik ng Diyos yan. Na makapangyarihan lang hirap. Yes, O God. Kami po, O Diyos, ay nagpapakumbaba po sa inyong harapan. Kami po mga anak mo, mga ama ng tahanan, ina ng tahanan, kadadalagahan, kabinataan, hanggang doon sa maliliit na bata na naririto. Maging yung mga followers namin, viewers, nasa mga tahanan, nasa ibang bansa. Lord, salamat po, wala pong mahirap na bagay sa inyo. Nagpapasalamat po kami sa tinapos na trabaho na Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya Lord, pinagkalooban niyo po kami ng pananampalataya. Mga anak mo kami, dinirinig niyo po ang aming panalangin. Kung ngayon kayo po ay bago pa lang, ngayon lang nakadalo, sumunod po kayo sa aking panalangin, sabihin niyo po, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pag-ibig, pagmamahal, sakripisyo, na namatay ka, muli kang nabuhay upang tabusin ako sa kasalanan. Inaamin ko po, ako'y nagkamali. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ako na lang po mananalangin. Lord, yung mga tumanggap sa inyo sa mga tahanan, sa ibang bansa, sa lugar na ito, bless nyo sila. Ito po yung simula ng kanilang tagumpay. O Diyos, mula sa pag-aalala tungo sa pagiging mandirigma. Lord, salamat sa gift of faith, sa buhay ng bawat isa, anointing of Gideon. Lord, salamat sa magandang plano nyo sa buhay ng bawat isa. Pagpalain nyo po ang buhay ng bawat isa at pamilya ng bawat isa. Kami rin po ay nananalangin ngayong pong umaga. Dinadalangin din po namin yung mga Pilipinong nasa iba't ibang bansa. Mahal namin sa buhay, sa Middle East,
sa lugar na kung saan, sa Israel, sa Iran, doon po sa Dubai, Abu Dhabi, sa Oman, o saan mang bansa na may nagaganap na gera. Lord, salamat sa protection nyo sa kanila. Balot sila ng dugo ni Jesus. Guardyado sila ng anghel. At ipoprovide din nyo lahat ng kanilang kailangan. Salamat sa answered prayer, O Diyos. At higit sa lahat, salamat sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa, O Diyos. Salamat sa favor, answered prayer. Lord, maging dito po sa aming bansa, idinadalangin din po namin ang mga anak mo na sumasamba sa inyo. Hindi lamang sa simbahan ito. Sa lahat po ng church. Salamat sa pag-asa. Salamat sa gagawin yung kakaiba ang mga anak mo. Nandoon po na iingatan nyo ang bawat isa. Ipoprovide nyo po ang kanilang pangangailangan. At tutuparin nyo po yung pangako nyo sa buhay ng bawat isa. Kami at ang aming pamilya ay maglilingkod po sa inyo. Lord, anumang kalagayan ng mga mananampalataya, Lord, dinirinig nyo ang panalangin sa bawat pamilya. Yung mga resources, i-bless nyo po ito. Hindi sila magkukulang. O Diyos, kung paano po ang mga Israelita ay binigyan nyo ng pugo, ng pinipig, hindi sila nagkulang, pinakain nyo. Kahit po may mga balita na mga tataas ang gasolina, ano paman, walang magugutom na anak mo, O Diyos. Ang mga anak nila at apo, hakayat sila ng entablado, gaganda ang buhay. Yung mga gagraduate sa buwang ito, pagpalain niyo po sila, O Diyos. Lord, salamat po mga kabuhayan, ang mga magsasaka sa lugar na ito, masaganang ani. Yung mga naghahalaman. O Diyos, yung mga salamat sa promotion ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, sa private sector, O Diyos. Lord, thank you. Kilala na po namin kayo sa karanasan. O Diyos, minamahal po namin kayo. Ang ginagawa namin, gusto namin kayong parangalan. Lord, kagalingan din sa lahat ng may karamdaman. Lahat ng may sakit, permanent healing. Salamat sa doktor, salamat sa gamot. Pero ngayon pong umaga, permanent healing. Mula ilalim talampakan hanggang ulunan, pinapagaling nyo lahat ng may sakit. Ngayon pong umaga, in Jesus' name. Narito man sila, nasa mga tahanan man sila, nasa ibang bansa, mula sa ilalim ng talampakan nila hanggang ulunan. O Diyos, sa pangalan ng Jesus, lumalakas sila. Jesus, your name is power. Jesus, your name is healing. Permanent healing. Right now, in Jesus' name. Salamat po, Diyos, at mahabang buhay idadagdag nyo sa kanila at gagamitin nyo kami at ang aming pamilya. Salamat po, Diyos, sa pagdalaw nyo, pagbisita nyo sa lugar na ito, maging sa lahat ng churches. Yung mga gawain ngayon, mamayang gabi, mamayang hapon, mamayang gabi, puno ng kaluluwa ang mga simbahan. At Lord, salamat po, ang aming bansa ay minamahal mo. Hawak nyo ang magaganap po sa aming bansang Pilipinas. Si Jesus ang Panginoon ng bansang Pilipinas, O Diyos. Lord, dinideklara namin, i-bless niyo po ang aming Pangulo. Lahat na nagtatrabaho sa gobyerno, pagpalain niyo po silang lahat. At Lord, salamat sa mga issue ng aming bansa. Kayo pa rin ang mananaig. Maraming iniisip ang tao at pinaplano, ngunit ang kalooban mo pa rin ang magaganap. Ang sabi niyo po sa Kawikaan 19 verse 21, maraming iniisip ang mga tao at binabalak, pero ang kalooban niyo po ang magaganap. Lord, bless niyo po ang aming bansa. Parangalan niyo ang dapat parangalan. Itama ang dapat itama. O Diyos, ilagay ang dapat ilagay. Alisin ang dapat alisin. At Lord, nagdideklara kami, mananaig palagi ang katotohanan. Ang katotohanan, hindi kayang gapiin ng kasinungalingan. Ang liwanag, hindi kayang gapiin ng kadiliman. Sapagkat meron kaming Jesus na naghahari sa aming bansa, sa magandang kinabukasan ng aming bansa, maging sa next generation, sa mga anak at apo ng mga kapatid ko, sila magmamana nito. Ang mga simbahan, mananalangin lamang. Magwi-win soul and make disciple. Sa mga church, anointing of evangelism, anointing of discipler, anointing of intercession ang dadaloy. Salamat po, Diyos. Dininig niyo po ang aming panalangin ngayong umaga. Dahil walang bagay na mahirap po sa inyo, O Diyos. Maraming salamat po, Diyos, sa umagang ito. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all.